cannot see. My face still holds unto the Christ of Calvary. And oh, what joy to walk this way. I follow His footprints on the way, and on the end of where I'm bound, I may not see. I choose to place my trust in my faith still holds until the Christ of Calvary. Oh, blessed road of ages left for me. I gladly place my trust in things I cannot see. My faith still holds until the Christ of Calvary. My faith still holds until the Christ of Calvary. Oh, blessed road of ages left for me. I gladly place my trust in things I cannot see. My faith still holds unto the Christ of Calvary. My faith still holds. My faith still holds. My faith still holds until the Christ of May maraming tao dyan ha. Alisin mo yung mga tao dyan. Thank you. Tubig. Good morning! Amen! Ayun din lahat. Romans chapter 1, verse number 16 and 17. May mga young people pa dyan sa gilid. Daming dyan sa gilid. Oh. Dito iba, dito. Walang young people dyan. Dito.
Ay, makinig yung maigi ha. Ayoko meron nagkukwentuhan, nag-ano ha. Kailangan makinig. Sabi ng Romans 10:17, faith cometh by not by talking ha, by hearing, and hearing by the word of God. Yung mga sinabihan nun, mga Bisaya, di ba by? Eh by, mga magayos kayo by ha. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Romans chapter 1, verse number 16. Good morning to all of the viewers and those who can watch this preaching. May the Lord, the good Lord, bless you. Romans chapter 1, verse 16 to 17. Let us read this all together. Ready? Begin. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ang mensahe ay nandito sa verse 17, pinamagatan kong, the just shall live by faith. Amen? Before, mga unbelievers tayo, according to the Bible, we are unjust. Hindi tayo mga matutuwid. Hindi tayo ayos. But because of the just one, sabi ng book of Peter, nagiging just din tayo. Kaya nga, the just shall live by faith. Let us pray. Our loving, heavenly, compassionate, powerful Father, Lord, thank you for this wonderful day, this morning that you've given to us. Thank you, Lord, once again for the great privilege that we can worship Thee in spirit and in truth. Thank you, Lord, for your words that we have just read. Bless us, Almighty Father, as we worship Thee in spirit and in truth, through the leading and the teaching of the Holy Spirit. Please, Holy Spirit, give us a humble and teachable heart. And Lord, we pray that you please forgive us from all of our sins that we have done against Thee. Thank you, Lord, for the protection that you've given to us for the past days. Thank you also for the provisions. Thank you. Thank you for everything. Bless us this morning, and also those who can watch this preaching. Bless them, Lord. We ask all these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And all of God's people will say, Amen. Amen. So please be seated. So the just shall live by faith. Alam niyo, napaka-importante ng pananampalataya. Faith. Amen? So pag sinabi nating faith, meaning, we have, yung bang taking God at His Word. Pag sinabing faith in God, yung bang paniniwalaan mo ang Diyos ayon sa Kanyang salita. Amen? Pag sinabi ng Biblia, sinabi ng Diyos yan, paniwalaan mo. Never argue with it. Pag salita ng Diyos, believe it. When God said it, then believe it. Sabi nga ng kanta, meron ba yung kanta natin na yung faith? Faith is the essence of things unseen, the substance of things hoped for. Tapos yung chorus yan God said it, and I'll believe it, and that settles it for me. Tapos, though some may doubt that the Word of God is true, I've chosen to believe it. Then how about you? O, di ba? Kaya pag sinabi mong faith in God, God said it, and I believe it, and that settles it for me. That's faith. Amen. God said it, and I believe it, and that settles it for me. Ang nakakalungkot ngayon, yung salita ng Diyos, pinagdududahan pa. Pero kapag salita ng tao, walang duda. So, mas totoo to kasi sinabi niya. Pero pag salita ng Diyos, minsan nagdududa pa ang tao Ito pa. Though some may doubt, yung some dapat hindi ka kasama dun, ha? Na may pagdududa pa. That His Word is true. I've chosen to believe it. Ang tanong, how about you? Amen? Kaya pag sinabi mong faith in God, ibig
Ibig sabihin, naniniwala ka sa Diyos ayon sa kanyang salita. Kaya nga dito may tinatawag sa sola fide. Ibig sabihin, sola scriptura. Ibig sabihin, scripture alone. Amen? Pag sinabi ng salita ng Diyos, yun na yun, paniwalaan mo na. Pagamat yung iba dito parang ang hirap paniwalaan, pero dahil salita ng Diyos, paniwalaan mo. Kaya dito sa verse 16, sinabi ni Apostle Paul, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth." Amen? To the Jew first, and also to the Greek. Kaya makikita natin dito na after salvation, ang tao ay magiging just, magiging maayos, magiging righteous sa harapan ng Diyos. At tingnan nyo naligtas tayo by faith. We all got saved by faith. Dahil ang biyaya ng Diyos ay sapat sa kaligtasan. Sabi sa book of Titus chapter 2, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men." Sa verse 11 yun. Ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan ay naihayag sa lahat ng mga tao. At ang kaligtasan na ito'y makakamtan. Same writer. Ang sumulat ng book of Titus ay si Apostle Paul. Siya din ang sumulat ng book of Ephesians. Na ang kaligtasan na ito'y sinabi niya na ang kaligtasan na ito'y makakamtan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Ephesians 2:8, "For by grace are ye saved through faith." Amen. Are you saved? Parang nagkikipag-usap ako at nagtuturo sa mga unsaved. Are you saved? Amen. Bira. Ligtas ba kayo? Amen. Good. Iba, Mr. Amen, di ba? Parang ambot eh. Alam ko ang amen, ganyan, amen! Iba, nagsasarado yung dulo. Ibig sabihin, ambot. Are you saved? Amen. Ito tawa ng tao. Saan na? Sige mo, ligtas ka. Ligtas saan pupunta? Langit? Amen. Itong mundong ito, napakagulo. Tama. Napakagulo ng mundo natin. Saan ka tumingin? Problema. Tama. When you look at the mirror, problema. Tingin ka sa lamin mo, problema. Buti na lang. Tinuruan tayo ng Biblia na sa Diyos tumingin. Pag sa Diyos ka tumingin, magiging punong-puno ka ng pag-asa at kasiyahan. Di ba? Yan na, by faith, na-save tayo. Amen. Then after salvation, because of faith, meron tayong dapat gawin. Mamumuhay tayo para kay Kristo. Sabi nga yun, the just shall live by faith. Alam niyo, sabi ng Bible sa Romans 14:23, ano man ang gagawin natin na hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Ang lupit kaya na statement yun. Anything or everything that is not of faith, sabi ni Paul, is sin. Yung mamuhay pala tayo na hindi ayon sa pananampalataya, sabi ng Biblia, namumuhay tayo sa kasalanan. Ang lupit din yung talata na yun, Romans 14:23. Look at your Bible, Romans 14:23. Ha? Grabe ito, no? Kaya nga, lahat by faith eh. Romans 14:23. Sabi dyan, "And he that doubted is damned," but of course, patungkol naman ito sa pagkain. "If he eat, because he eat it not of faith. No? For whatsoever is not of faith is sin." So ito hindi lang patungkol sa pagkain. Ha? So ito yung statement na sinabi dito, "For whatsoever," ano man yan na hindi ayon sa pananampalataya ay kasalanan. Kaya pala nasabi yan. Alam niyo ba yung the just shall live by faith? It was quoted from the Old Testament
Mababasa niyo yan sa Habakkuk chapter 2 verse number 4. Makikita niyo doon, the just shall live by faith. Amen? We live by faith. Kaya, pag binasa din natin ang Book of Corinthians, nakalagay din doon, we walk not by sight, but by faith. Spiritual view lang ibig sabihin, no? Kasi hindi ka naman pwedeng maglakad na literal na not using your sight. Kasi nadapa ka. Ibig sabihin, sa buhay Kristiyano, no? Mamuhay talaga tayo ayon sa pananampalataya. Ulitin ko, naligtas tayo ayon sa pananampalataya. Amen. Hindi tayo naligtas dahil sa mabubuti tayong tao. Are you listening? O maliwanag, balikan muna natin to kasi gusto ko matibay ang pundasyon natin. When it comes to our salvation, naligtas tayo because of the grace of God. At yan makakamtan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Buksan niyo Bible niyo, buksan niyo Ephesians chapter 2 verse 8. Alam niyo na to eh. Memorize niyo na nga to eh. No? Nababasa niyo nga to kahit nakapikit eh ang mga mata niyo. Ephesians chapter 2 verse 8. Anong nakalagay diyan? Ha? Walang maglalakad. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. Next, it is the gift of God. Sapagkat sa biyaya ay naligtas kayo. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Pag sinabing biyaya, meaning unmerited favor. Ibang hindi ka karapat dapat pero nagkaroon ka ng pabor. Sino ka ba? Sino ba ako para magkaroon ng pabor? Ha? Pero dahil ang Diyos ay pag-ibig, mahal niya lahat, kaya nagkaroon tayo ng pabor. Subukan mo nga, hingi ka ng ayuda kung wala kang pabor. Kailangan mo mga bakir-bakir ngayon eh, di ba? Bakir-bakir, pag malayo ka, hindi ka kilala. No? Pero iba yung Diyos natin. Pagdating sa kaligtasan, gusto niya lahat maligtas. Kaya, for by grace are you saved through faith. Kaya nga, salvation is by faith alone. Di ba intindihan ng iba yan? Sabi niyo, faith alone lang maliligtas na? Yung nakalagay sa Bible eh. Amen. Sabi niya, hindi. Kailangan mo pang gumawa ng mabuti. Niliwanag na nga dyan eh. Not by works. Hindi sa mga gawa. Na baka ang sino man ay mayabang. Tapos nila, gusto pa rin nila dagdagan ng gawa. Hindi nga sa mga gawa eh. Amen. Hindi nga sa mga gawa. Pakaliwanag niya. Bagay, ang mga unbeliever, hindi talaga nila mauunawaan ang salita ng Diyos. Bakit? They don't have the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang siyang nagbibigay ng pangunawa sa atin. Amen? Eh sila hindi talaga ni maunawaan. Kaya ano nalabanan? Once saved, saved forever. Hindi totoo yan. Baka demonyong turo yan. Hindi mo nga maunawaan yan kasi hindi ka saved. Once you are saved forever. Bakit? Eternal life na eh. Buhay na walang hanggan. Magkakaroon ba naman ng walang hanggan yung walang hanggan? Pag magkaroon ng walang hanggan yung walang hanggan, hindi na walang hanggan yan. Ano na yun? Hindi na eternal. Ano na? Eternal. Meron bang word na eternal? Wala, di ba? Alam mo, meron eternal. Meron bang buhay na walang hanggan na mayroong hangganan? Wala, di ba? Ba't hindi nila kayang unawain yan? Kasi nga wala silang Holy Spirit.
Grabe ang burden nila. Sa atin, di na natin burden of proof yan. Bakit? We knew it already. We're saved by grace. Not by works. Bakit? Kasi kung ang kaligtasan ay sa gawa, ang daming magyayabang sa langit. Lest any man should boast. So, alam natin yan na tayo ay maraming may pagmamalaki kapag marami tayong nagagawa. Tama ba? Tama? Alam ng Diyos yan eh. Alam ni Apostol Pablo yan. Kapag ang tao maraming nagagawa, maraming maingangawa. Alam mo, ako yan, ako. Hindi ganun eh. Ang taong maraming nagagawa, maraming nangangawa. Morning. Nagigising lang yata. Naambol lang yung boses ko, ha? Uy, dito. Saan ka? Dito ka naman, dyan ka pa sa gilid. Huwag ka dyan sa gilid. Di ba bagong Timoteo na? Bagong Timoteo. Ganda. Sabi ka sa kamukha mo, dito. Kamukha mo yun eh. Mamili ka lang kung sino kamukha mo dyan. Giga Flash yan eh. Na mahuli ko sa computer shop. Maya lumabas, paglabas. Bilis. Mag-player ka ng track and field ha. Para bumilis ka, isipin mo na lang si Pastor. Bilis eh. Sana tayo? Not by works ha. Hindi mo nawa nila yan. By faith lang talaga. Ano yun? Yung paniniwalaan mo ba? Pananampalatayanan mo yung ginawa ng krus, na ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya na, si Paul din nagsabi, Galatians 2:21, sabi niya, I do not prostrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Sabi niya, kung ang katuwiran ay sa pamamagitan ng batas, yung pagsunod, paggawa, ganun yan eh. Kung anong utos ng batas, sabi niya, kung ang katuwiran ay sa pamamagitan ng batas, sa pagsunod niyan, may mga sekta na kailangan maligtas, kailangan sumunod sa mga utos. So ano sabi ni Pablo? Sa makatuwid, si Kristo'y ang kanyang kamatayan ay walang kwenta. May mga taong namamatay sa walang kwenta, pero yung pinaka may kwentang kamatayan, yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Amen. Verse 9, di ba? Ephesians 2:9, not of works, lest any man should boast. Ulitin ko, ang taong mayroong maraming gawa ay maraming naingangawa. Gawa ng gawa. Okay lang, kasi may nagawa naman. Yung iba, wala nga ginagawa. Ngawa pa ng ngawa. No? Pero pangit may ngawa ng ngawa. Tapos sa verse number 10, ito yun. For we are His workmanship. Ephesians 2:10. We are His workmanship, created in Christ Jesus. Unto what? Unto good works. So kaya tayo gumagawa ng mabuti kasi we are in Christ Jesus na. Tayo mga na kay Kristo na. Kaya nga old things, di ba? Yung mga dating bagay na mga hindi maganda, dapat wala na yun. Yung gagawin natin yung mga mabubuting bagay na. We do good works because we are saved. We do not do good works to be saved. Kasi kung sa pamamagitan lang pala ng paggawa ng mabuti, bakit nga ba napako pa sa krus ng Kalbaryo ang Panginoon? Di ba? Salamat! We have the sure foundation of salvation by faith alone in Christ Jesus. Yan tanong, are you saved? Lungkot eh. Ligtas ba kayo? So the just shall live by faith. Amen.
Ilan lang to? 11:33 na. Number 1. According to the Bible, the just shall live by faith. Sino yun? Tayo yun. Yeah. At magiging maayos lamang ang ating pamumuhay kung tayo mamumuhay ayon talaga sa pananampalataya. So after salvation, number 1, we serve God by faith. Maglilingkod tayo sa Panginoon, maglilingkod tayo sa Panginoon sa pamamagitan pa rin ng ating pananampalataya. Remember, the only thing that pleases God, una, is our faith. Lagi kong naalala si Ate Del. Faith pleases God. And God pleases faith. Ano? Kasi nga, sabi nga sa book of Romans chapter 11, Hebrews 11, verse 6, it is impossible to please God or to please Him without faith. You cannot please God without faith. You cannot serve God without faith. Tingnan nyo kung wala tayong pananampalataya sa Diyos, hindi tayo maglilingkod sa Kanya. Kasi ang tingin natin sa paglilingkod sa Panginoon, walang kwenta. But because we have faith in God, nakita natin that our service to God is not in vain. Merong kwenta ito. Lagi sa Bible We serve God by faith. Since we got saved by faith, then we must serve God by faith. Hindi nagtapos doon ng kaligtasan by faith. Period. Hindi, after nga salvation, nais ng Diyos na maglingkod tayo. We serve God by faith. Sensya na kayo Okay lang ba kayo? Paitan kinagmiyaw Yaw-yaw tayo ng yaw-yaw. Nga tao mo naman mga bungol. Sensya na kayo Grabe ang pananampalataya. Yung mga wala ng pananampalataya, ang salvation nila, ang pananampalataya nila hanggang salvation lang. Yung iba hindi na naglilingkod Pastilando. Kung sa school ka pumasok, absent ka na. Ang di ba, late is equivalent to absent. Sabi naman ng pilosopo, Pastor, it is better late than never. Ay, so okay rin Ilaging late na inis yung teacher. Sabi niya, hoy, never is better than always late. Ang wala ay mabuti kaysa laging huli. Tandaan nyo somebody's looking. Importante, Moy, bago na tayo ngayon, hindi na tayo magagalit. Bago na. Sana nga ako. Yung mga late, huwag mo na papasukin na kasi nawawala ako Sana ako. By faith, we serve God. Ang pananampalataya natin dapat hindi lang nagtapos sa kaligtasan. Saved na ako by faith. Amen! Lakas mo pa mag-amen. May patad. Pero pagkatapos, wala na. Hindi, by faith, you serve God. Amen. Diba? Kasi, anything that is not of faith is what? Sin. Kasalanan. Sabi ng Bible Sabi ng salita ng Diyos, nabasa kanina, di ba? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yung pagpunta sa bahay-sambahan, utos yan Hindi kailangan Kung salita ng Diyos yan, by faith, do it. Amen. By faith, obey it. Amen. Gawin ko to kasi
May pananampalataya ka sa Diyos eh. Right. Pag ginawa mo yan, nalulugod ang Diyos. Amen. You cannot please God without faith. Right. Amen? Pangalawa, since we are saved by faith, number one, we must serve by faith also. Amen. Ano mag-isip eh? Kulban man ko, grabe ba mga mata ba parang mga... Ha? Pangalawa, we must una, serve by faith. Amen? Amen. Pangalawa, we must submit ourselves to God by faith. Amen. Bang tayo ay magpapasakop sa Diyos ay Right. pa rin sa pananampalataya. Alam nyo, napakahirap kayo magpasakop, no? Tapos magpapasakop ka doon sa invisible, hindi mo nakikita. Right. Tama ba? Kayo ba naisip nyo ba yan? Kasi Yeah. lagi nangaral, Diyos, magpasakop. Saan ba talaga yun? Di ba? Pero if you believe the Bible, ito na yun, no? The Bible is the written word of God. Right. Amen. Jesus Christ is the living word of God. Amen. Wala pa tayo sa mundong ito, mayroon ng word of God. Right. Tama po. Psalm 119 verse 89, sabi ni David, "Forever, O Lord, thy word is settled in heaven." Thy word is settled in heaven. Meron na salita ng Diyos. Amen. Tapos pagdating sa New Century o First Century, anong sabi ng John chapter 1 verse 1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Good. John 1:1. Pagdating sa verse 14, and the Word became flesh. At ang salita ay naging laman, sabi ni John, na beloved. And we, kasama yung mga apostoles, we beheld His glory, and He dwelleth among us. Amen. Good. Yung salita ay naging laman at nakita, sabi na nakita namin ang kanyang kaluwalhatian at siya'y nanahan sa amin. Amen. Isipin mo yan. Kaya by faith, we submit to God. Right. Lahat pa rin. Salita ng Diyos. Amen. Kaya pag salita ng Diyos, magpasakop. Amen. Right. Pag ibang tao magsalita, grabe tayo magpasakop. Right. Tama Pag po. ang asawa nagsabi, pasakop ka. Laba! No? Luto na! Pero pag ang Diyos, hindi nagpapasakop. Correct. Pag mga earthly bosses, mga earthly boss, isang salita lang, nanginginig tayong sumunod. Right. Pero ang Diyos, parang okay-okay lang na i-disobey. Right. Di ba? Amen. Alam niyo, obedience and submission are not the same. Magkaiba yan. Kaya nga, sinabi doon sa Hebrews 13, obey them that have the rule over you. And submit yourselves. For they watch for your souls. Hebrews 13:17. For they watch for your souls. Sabi, magpasakop kayo. At sumunod kayo sa mga nangunguna sa inyo. At magpasakop kayo. Bakit ko sinabing obedience and submission are not the same? May mga sumusunod pero hindi nagpapasakop ang puso. Right. Galit pa. Kaya may mga sumusunod na galit, di ba? Correct. Mga, di ba, karamihan mga anak, no? Ubus ka ng plato. Susunod pero kita mo, nagkalampagan na yung... Kasi nga, sumusunod pero ang puso hindi nagpapasakop. Galit na hanggang sa binabagsak, no? Right. Alam niyo yung nangyayari sa ating mga Kristyano yan. Maraming utusan ka ng leader, ng pastor, sumunod ka pero galit ka. Right. Dami ka pang sinasabi. No? Right. Tama. Sumusunod ka na, you are obeying through your action, pero yung puso mo, galit. Right. Yung may nagpapasakop ka, talagang papasakop ka. Babaw ka talaga, surrender. Amen. You do things joyfully. Naranasan niyo ba yung gano'n? Na sumusunod ka lang pero galit ka?
Ay, tama. Ano nasa niyo? Amen. Ha? Ay. Mga men lang. Napaka-perfect naman ng mga people natin. Ha? Thank you, Lord. Mga men lang. Mga ladies lang din. Naranasan niyo yung mga young people? Minsan? Hindi. No, minsan. All the time. Always. Ay. Di ba? Nakuha niyo? Amen. Meron dyan, sumusunod, pero galit. Ay. Nagpapasako. No? Susunod man, pero hindi lahat susundin. Sabi ng pastor ko, half obedience is total disobedience. Ay. Kailangan sunod talaga na mayroong pagpapasako. Lord, susunod talaga ako sa iyo, no? Tapos Lord, tulungan niyo po ako magpasako. Mangyayari lang yan kapag ikaw ay merong mapagpakumbabang puso. Ay. No? Ang hirap magpasako. Sabi ko nga sa inyo, nung ako'y first year pa lang sa Bible School, no, marunong, hindi, magaling. Marunong ako mag-gitara. Marunong ako mag-piano. Tapos yung teacher namin, pag nag-piano, sabihin na mas marunong ako. Una, nandun yung parang ayaw mo magpasakop eh. Alam bang, ako magpapaturo dito, mas marunong pa ako. Pero hindi. Siya yung binigyan ng authority na maging teacher mo. Ikaw, estudyante ka lang. Ang dapat mo matutunan, hindi music. Ano? Pagpapakumbaba. Ito na ko. Mas marunong ako sa kanya. Mas magaling ako sa kanya. Pero ang tinuro sa akin ng Diyos, hindi music eh. Ay, tama. Magpapakumbaba. Amen. Hoy, boy, mayabang, magpakumbaba ka. Amen. Nandun ako. Di ano naman ang pabor? O, si Brother Ronald, hindi na ito sasali ha. Hindi ako kasali sa mga yung tuk-tuk eh. Kahit nga nakapikit eh. Sa damgo. Di ba? Di na siya kasali sa yung mga deng. So, pasalamat ako, na-overcome ko yun. Di ba? Minsan may mga ganun eh. Ay. Yung ibang lessons, napakadaling matutunan, pero napakahirap matutunan at may apply, pagpapakumbaba. Oh, dali lang kayo turuan ng turuan lalo na pag sa tingin mo mas marunong ka na. Ay, tama. Walang problema, kaya nga sabi, yung ability, walang problema eh. In the churches, when it comes to abilities, lahat maabilidad. Pero ang isa lang talaga ang problema, attitude. Ay. Tama. Kasi kahit nag-aano ka makaabilidad, pero ang attitude mo bagsak, wala talaga. Ay. Sa ministry, hindi pwede ang maabilidad ka lang eh. Ay. Kailangan yung attitude. Ay. Pagpapakumbaba talaga, pagpapasakop. Ay. Kahit na hindi mo gusto yung nagmumuna sa'yo, pero siya yung merong tinatawag na God-given authority to lead. Kaya mo sumunod eh. Ay. Or else, you get out. Ay. Kasi hanggat hindi tayo marunong mag-submit, magpakumbaba doon sa authority, hindi mo talaga mararanasan yung kasiyahan. Ay. Kasi anytime manggagalaiti ka lang. Papa-enroll pa lang eh. Music, fundamental. Isip na agad, ito magtuturo. Ano naman ito? Tinatawanan ko nga lang ito magpiano eh. Pero wala kang magawa eh. Ay. Yun nga, boy, mayabang. Hindi music pag-aaralan mo. Tama. Ano Lord? Pagpapakumbaba. Ayun pala. Kaya yung yabang natin, alisin natin yan. Ha? Masakit tayo. You cannot serve God by faith and you cannot submit to God by faith pag meron tayong kayabangan. Ay. Amen? Amen.
Kaya nga, because by faith, we got saved. And since we are saved by faith, we must serve by faith also. By faith talaga. Amen. Because when we serve God by faith, God pleases. Nalulugod ang Diyos. Isipin mo, pag ang Diyos nalugod, kung anong hihingiin mo, bibigay niya. Amen. Ang taong masaya, madaling dumukot ng bulsa. Right. Pero ang taong galit, ang bulsa ay nakasarado. Check. Kahit na meron yan. Pero pag natuwa sa'yo yan, bukas lagi ang bulsa. Amen. Diba? Right. Amen ba? Amen. Kaya nga we must submit to God by faith. Pasakop lang tayo. Psst. Uy! Ipastilan. Ang huli. We must support God's work by faith also. Amen. Ito lang talaga ang nakita ko. Tayo ay nagbibigay sa iba't ibang gawain, iba't ibang pastor nagsusupport tayo. And we did it by faith. At alam ko, by faith din, matutuwa ang Diyos sa atin. Amen. At ang Diyos magsusupply din sa ating mga pangailangan. Mga kapatid, last Sunday, yung first Sunday preaching, naalala niyo ba yun? Yung dapat nating ayusin? Let us fix our 3 P yun. Ano yun? Priorities. Amen? Amen. Ayusin natin yung priorities natin. Sa lahat, kung meron tayong 10 priorities, dapat ang number 1 dyan, ang Diyos. Amen? Amen. Ayusin natin. Ano yung pangalawa? Let us fix our plans. Yung mga plano natin, ayusin natin. Dapat sa plano natin, kasama lagi ang Diyos. Because a plan without God is a bad plan. Right. And never make a plan kapag Sunday. Right. Plano-plano kayo, Sunday, saan pupunta? Ganito, no. Sunday is the Lord's Day. Dapat ano yan, non-negotiable. Right. Sunday yan eh, Lord's Day yan eh. Yun lang yung araw na, di ba, diling ng Diyos. 7 araw, yung 6 na araw sa atin. Tapos yung isa, kukunin pa natin. Ano tawag sa atin? Mga sakim, swapang. Okay? Ayusin natin yung plano natin. Then pangatlo, ano yun? Let us fix our pledges. Yung pledges yung ating mga commitment ba? Right. Sabi ko nga sa inyo, unbelievable. Parang when you look at our commitments, lalo na sa mga missions, sa mga pastor, pag tinignan mo, matutuwa ka eh, at saka mamamangha ka. How can this small church gave 672,000 sa missions lang? Amen. Di ba tingnan nyo sarili nyo? Tingnan natin sarili natin. Di ba kayo namangha yan? Amen. Doon sa 672,000. Magkano ka kaya doon? Kahit sabihin mo na, 2,000 lang akin na, at least kabahagi ka. Hindi ba 672,000 yun? Kung wala ang 2,000 mo, di 670 lang yun. Right. Kita nyo? Paano natin nagawa yun? By faith. Yung ating sinusupport, hindi yung pension nila. Ang pension, mayroong fix talaga. No, pero sa atin, hindi to pension. Right. We supported the missionaries, the pastors, by faith. Di ba Amen. nakakatawa? Tapos ikaw ang ginamit ng Diyos, no? Right. Amen? Bunga din ako ng suporta, pagsusupport. Amen. Walang gawain dito kung walang nag-support. Right. Gutom ka na? Maubos yung kuko mo. Ha? Maawa ka sa kuko mo, yung kuko niya, para wala nang may daro sa email. Yung kuko
Tapon na lang niyo para ano, Coco Crunch. Di ba kayo nagtaka dyan? Di ba kayo nag-ano? O nga no, by faith. Silipin mo ha. Oh, hindi tayo kayamanan. Anong meron lang tayo dito? Gwapo at ganda lang. Good. Sabi, wala pa rin Edwin. Wala. Ha? Yaman, wala tayo. Wala tayong bilyon-bilyon dito. Right. No? Ang meron lang tayo dito, pananampalataya. Grabe yun. Isipin mo, nakakapagbigay tayo ng ganun ka. Sa ano pa lang yun ha? Yung sa 7 missionaries. Ha? Yun pa lang yun. Ay, bukod pa yun sa ibang mga inaabutan natin. Good. Nagkukumit pa tayo ng pag meron talagang nangingit ng tulong. Can you imagine? Paano natin nagawa yan? By faith. We support by faith. Amen. Sipin mo? Ang Diyos natutuwa sa gano'n. Ang tanong, kinawawa ba tayo ng Diyos? Sabi nung nabasa ko. Ilan taon ka na dyan sa church? 20 years na? Oh! 20 years, tapos di ba yung church na nagtuturo ng tithes and offering? Oo. Yung nagta-tithes and offering ka? Oo. Oh, meron 20 years na nag-tithes and offering. Sana may kotse ka na, may bahay ka na. Sabi naman niya, ganun ba? May kotse, bahay ka na? Kotse wala, bahay meron, simple lang. Ikaw, nagta-tithes and offering ka? Hindi! Hindi ako mag-church eh. Meron ka ng bahay? Wala! Kotse? Wala! Tingnan mo. Tama nyo? Good. Tapos magulo pa yung buhay. Right, tama. By faith. Amen. Yan no? We will build the building by faith. Amen. We don't build the building because we have funds. We build the building because we have faith in God. Right. Ang kailangan ko lang talaga support. Amen. Una dyan yung manpower support. Right. Ha? Pag nakumpisa na tayo doon, I want everybody, lahat, wala exempted dito ha. Right. If you are a part of this church, be a part of that church building. Amen. Mga bata, kayo! Mapapakinabangan kayo, isa pa kapipindot na cellphone. Right. Ha? Wala kayo, kwinta-kwinta. Ang babata nyo pa, ang hihina tingnan mga. Ang hihinang nilalang. Right. Wala man lang kabraso-braso, wala man lang, sabi ni Pacquiao, wala man lang masil. Walang kamasil-masil. Mga lalambot ng katawan. Walang ibang alam kundi humilata, mag-cellphone, magbihira. Kaya by faith, we will build that building. Amen. Pag nakita ng Diyos yung pananampalataya natin, God will supply the needs. Right. Remember, God pleases our faith. Faith pleases God. Pag nalugod ang Diyos, remember, God is the God of miracle. Amen. Magugulat na lang tayo. Excited tayo. After anniversary ha? Amen ha? Gusin muna natin to pag-usapan muna natin yung anniversary, conference, and after that, banat. Amen. Okay lang, bumanat ka ng bumanat kain. Pagdating ng banat naman tayo doon. Right. Amen ba mga people? Amen. Ha? Hanapin ko talaga kayo. Moy ha? Pagdating doon, kasi atin yun eh. Right. Mga young people, inyo yan eh. I welcome, mawawala na yung mga men and women. Mga sila, mawawala na sila. Ha? Papalit kayo. Right. Ha? I welcome, marami sa inyo magkakaroon na ng mga sasakyan. Right. Punta tayo kasi dito. Amen. Doon, maluwag ang parkingan. Walang trabaho ang LTO. Doon, ipaparada nyo. Mga sasakyan nyo. Diba? Amen ba?
Mangyayari yan. Ay. Matutuwa ang Diyos sa ating pananampalataya. Amen. And we support God's work, God's workers by faith. Ay. Yung mga mga sobre, tingnan nyo. Wintahin nyo, magugulat kayo. Lord, thank you. By faith, nakapagbigay ako ng ganito. Ay. You will be amazed. Mamamangha ka. Amen? Kaya, by faith, the just shall live by faith. And all of God's people will say, Amen. Let's pray, Lord. Thank you po sa umagang ito. Salamat sa inyong makapangyarihang salita. Amin pong nabasa, Panginoon, at napag-aralan. Salamat po, Banal Espiritu, sa inyong panguna sa amin. Lord, help us to live by faith. Help us, Lord, to live by faith. Thank you for the salvation. We receive the gift of eternal life by faith. And Lord, after salvation, help us, Lord, to serve you by faith. Thank you, Lord, so much. Help us, Lord, to submit ourselves to you by faith. And Lord, please strengthen our faith. Salamat po muli sa umagang ito. Bless niyo po ang bawat isa sa amin. Lord, bless also the giving back of our tithes and offering this morning. We ask all these things in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And all of God's people will say, Amen, Amen. Okay, let us sing. Alam mo, it's not in vain, anak. Hindi. Awitin natin, it's not in vain. Tapos pagdating ng oras, saka magbibigay. Okay? It's not in vain. Okay, ready? Sing. God bless you all.